nakakita ko, yun naka-decide akong mag-abroad. Yung nag-abroad ako noong 2010. Okay naman kami naka-live-in ko. Kaso lang, nung dumating ako dito, nagkalitsi-litsi yung buhay ko. Kasi nga, alam mo naman pag Middle East ang pag-usapan, yung bang, di mo maiwasan yung mga amo na pangit yung ugali or Hmm. either raping ka. Hmm. Yung gano'n pa sikreto-sikreto, aakyatin ka sa kwarto, ganyan, pamasahe-masahe daw. Pero Hmm. doon yun mag-umpisa. Ay, Mm. so nabiktima Nung po kayo? time na yun, Nangyari po ba yan sa inyo, ma'am? nung, opo, mantika na po. Pero siyempre, lalaban tayo. Ano Yung pong, bang, anong sinabi niya sa'yo? Papasok ka dito sa kwarto, masahihin mo ako, ganon? pag nasa loob kami sa bahay, ganun, na kunyari, hihimas-himasin ka, alam mo na yun. Ay. Pagkatapos nun, kahit nandyan lang yung asawa niya sa kwarto, umaakit siya sa kwarto ko, kung ako lang mag-isa, tatlo kami eh. Kapag minsan magbakasyon sila, yung pagkakataon yun, papasukin ka. Sabi, magpamasahe daw, tapos Hmm. pasok na ng toad, yung manipis, nakita-kita na may nakalawit na doon sa baba. Siyempre, first time mo, natatakot ka. Sabi ko, ito na nga siguro yung ano. So, tiniis ko, nagmakaawa ako sa kanya, nag-umiyak ako sa kanya. Sabi ko, yung unang katulong, dalawa kasi kami Pilipina eh, dumating dito sa bahay ng amo ko. Tapos, una niyang ginawa ng masama yun. So, hindi nagsabi sa akin yung Pilipina. Kaso lang yung Pilipina una, may nakausap siyang Pilipinong driver. Doon siya kumapit. So, hindi siya nagsabi sa akin. Hmm. Kasi may mga contact na sila eh. Tumakas. Hindi ko alam. Hmm. So, ang iyak ko nun kasi wala na akong choice. So, sabi ko sa sarili ko, ayaw kong tumakas. Dito lang ako, tiisin ko to hanggat hindi ako magalaw. Hanggat nakakain ako, hanggat nakasahod ako, tiisin ko to. Sabi ko, alang-alang sa mga anak ko. Hmm. Sabi ko, ganun. Tapos, hindi talaga yung kasi nga hindi siya tumigil. Yung amo ko hindi tumigil. Talagang gusto niya akong gahasa. So, wala akong magawa at hindi ako pwede magsumbong sa amo kong babae kasi ang takot ko doon kung babalik ka rin ako. Hmm. Ganun ang kinatakutan ko. So, ang ginawa ko, tumakas ako. Yung may lakas loob na ako. Sino yung kumuha sa akin? Yun din yung katulong na unang tumakas. Yun din ang kumuha sa'yo. Kumuha sa akin. Inakontak mo. Mm. Mm. Pagdating doon, naging takas na ako. Mga kulang-kulang 2 years siguro. Magto 2 years ako. TNT ako dito. Tapos dumating nung nag-lockdown ng Saudi, papauwiin lahat ng takas. Nung time naman yun, ayaw kong umuwi kasi may trabaho na ako. Okay na yung trabaho ko, mabait yung amo ko, matanda. At saka yung bahay ko noon, lang ang nabili ko, bubong lang. Wala pang haligi. Kaya sabi ko, ayaw kong umuwi. Sabi ko, magtatago muna ako, ayaw muna akong tumubas. Sabi ko, gusto ko, pangarap ko yung bahay ko na tayo. So, TNT po kayo until now? Hanggang ngayon? Po? TNT po? No po, hindi po. Oh, Hindi ano po. ginawa nyo? Tapos noon, nagano kasi palit-palit yung dito. Pagkatapos noon, hindi na nila kaya papauwiin yung mga Pilipina, mga OFW na TNT. Ang ginawa nila, nag-extend sila 3 months, tapos gumawa sila ng option na maghanap kayo ng sponsor para malipat kayo, na maging legal kayo dito. Yun ang nagawa ko. Yun ang pinakamagandang nagawa ko sa buhay ko. Sino nag-sponsor po sa inyo? Ayun, ito po, sila. Pero amo na po ninyo yan dati, no? No. Ito? Opo. Okay. Sila naging sponsor ko. Sila gumawa ng papel ko. Inasikaso nila yung papel ko. Naging legal ako. So, Saudi to Saudi silang nag-uusap. Sabi ko sa amo ko, ito sponsor ko ngayon. Yung bago ko lumipat sa kanila, dito ako sa kanila medyo 6 months na ako sa kanila. Sabi ko sa kanila, pwede nyo ba akong i-transfer, i-sponsor? Sabi ko, ganun kasi ganun ang ginawa ngayon ng Saudi. Sabi niya, pwede naman, sabi nila. Kaya sabi niya, akin na yung number ng employer mo dati. Kaya yun, binigay ko yung number ng employer ko. Sila nag-uusap. Kung baga, ako kasi wala akong record sa Jawasat. Clear yung papel ko. Kasi nga, hindi nila ako pwedeng i-report sa Jawasat. Kasi nga, unang Pilipina, tumakas ako, sa takas din ako. Kaya ang nangyari sa akin, nirenew yung ikama ko. Kumbaga, bininta ako dito sa ganun ang yung papel ko. Hindi na naghabol yung una mong amo kasi takot na rin sila. Kasi dalawa nga po kayong tumakas, no?
Opo, kasi kung hahabulin nila ako, sila po ang ma-question bakit po dalawang Pilipina tumatakas lahat ng mga Mm-mm. katulong mo. Mm. Ganon, hindi sila mabigyan ng ibang katulong kung ganon ang gagawin nila. Kaya yun, sa ako ng Panginoon ito, okay naman ako naging, ano ko sila dati, naging amo ko sila 8 years. Tapos, umuwi ako, nag-exit ako dahil sa pag-ibig. Ay, dahil sa pag-ibig. Oo, pagdating sa Pilipinas, yung pag-ibig, hindi nakipagkita. Kaya naging loser ako. Kaya ngayon, bumabangon ako sa awa ng Diyos. Ito, binigyan ako ng pangalawang pagkakataon ng amo ko. Kinuha niya ako. Nag-minimize kasi ako sa na nawala ako sa social media. Although hinahanap nila ako, iniobserbahan lang nila ako sa Pilipinas kung anong gagawin ko, anong nangyari sa akin. Wala akong contact sa kanila, hindi ako nakipag-contact sa kanila, pero hinahanap nila ako. Nung dumating yung Reels, ilabas yung mukha daw sa Reels, ayun, lumabas ako. Nakita ako ni Amo, inisis niya ako, tinumusta niya ako. Ayun, kung may trabaho ba daw ako. Sabi ko, oo, meron sa salon. Sabi ko, ganun. Sabi ko, bakit sir? Gusto mo ba akong kunin uli? Sabi niya, bakit? Gusto mo bang bumalik dito? Sabi ko, why not? Kung bigyan mo ako ng visa. Ora-oraga, binigyan ako ng visa ng amo ko. At saka nakabalik ako dito. Pero bakit naman po kayo umalis para sa pag-ibig? Sabi niyo po kanina, ano yun, may nakilala po kayo online, tapos gusto niyo pong Opo. ma-meet personal, ganun Sa sana? Actually, na-meet ko siya dito eh. Dito talaga sa bahay ng amo ko. Oh, May usapan na kasi yun, serious na yung usapan that time. hindi po pala siya dito sa Pilipinas, wala siya dito, kundi dyan din sa Dito. Saudi. Opo, sin po kami. Tapos sabay kayo uwi sana dito sa Pilipinas. Ganon sana ang mangyayari. Kaso lang, hindi siya pinayagan ng company. So, ako yung nauna kasi nga lumabas na yung ticket ko, etc. Umuwi ako. So, ang sabi niya, maghintay daw ako doon sa Pilipinas. Maghintay naman talaga ako, 1 year pa. Hinintay ko talaga yun 1 year. May COVID pa din yun. So, hindi dumating, hindi umuwi. Umuwi siya, Deji. Umuwi siya. Tapos? Umuwi siya. Kaso lang, andun yung point na kailangan niya piliin niya mag-ina niya. At hindi niya sinabi sa akin. May asawa? Siya lang yung ka-live-in po. Ka-live-in. Ang pinanghawakan ko lang din doon, DJ, kasi nga nagloko na yung babae. So, hindi naman sila pwedeng ikasal kasi kasal yung girl sa unang lalaki. So, doon ako kumakakot na possible na pwede ko siyang maagaw or pwede kami magpakasal. Yan yung pangarap ko dati. Makasal naman ako. Ang bang maging yung gano'n na point. Kaso hindi pa rin, loser pa rin ako. Wala akong magawa kundi mag-silent move on na lang. Mas matimbang pa rin. Pinili ko yung mag-ina niya na yon. Opo. Kasi nga, kung nakita ko that time last din niya, to this yung quarantine niya, nakita ko yung hawak-hawak na niya yung papel. Yung papel pala na yun, ticket na niya yun sa papuntang Saman. Hindi niya kaya, late yata. Hindi niya kayang sabihin sa akin kasi pareho kami masasaktan, mag-iyakan, parang ang ginawa niya, kinaya niya, okay na ako na manahimik na lang. Alam niya na maintindihan ko na kung mawala siya, sa pamilya talaga siya uuwi. Kaya, yun, confirm ko, tinawagan ko si mami kung nandoon ba siya, sabi niya, opo, dahil nandito siya. Wala, tahimik na lang ako. At tinanggap ko lang, matagal din DJ, mga 2 years din siguro ako nakamove on. Pagbalik ko dito, nag-usap pa rin kami, pero lagi ko na lang tinatanong sarili ko na, kasi sabi niya dito natin ituloy, sabi niya. Bumalik pa rin siya dyan sa Saudi, ma'am? Nandito siya, una din siyang nakabalik. Ang gusto niya mangyari, ituloy niyo pa rin, pang Saudi lang, ganyan. Yung nalaman niya na, sabi niya, sikapin mo na makasunod dito kasi baka malay mo. Ano naman sa malay mo? Dito natin ipagpatuloy yung pinag-usapan natin. Pero, okay, sabi ko, hindi naman ako bumalik dito para sa kanya. Bumalik ako dito para sa mga anak ko. Kasi dahil sa kanya, naging loser ako, nawala yung sahod ko na gaano kalaki dati. Ngayon, bumalik ako sa 1K. Umpisa. Yun yung pinakamasakit. Magkano na po sana sahod mo noon bago ka umuwi? Magkano na po ibigay? 2.5? 2.5 po. Oo, yun. Ngayon, bumalik ka sa zero.
Minimum. Hindi naman as in totally zero kasi 1.8 naman 1.8, ang oo. mga bago dito 1.5. Mm. So, kung kahit 1.5 naman sahod ko, i-compare ko sa Pilipinas, sabi ko, Okay naman. mas carry dito kasi dito kahit tag-init, naka-aircon ka, Mm. taglamig, malamig. Kumbaga hindi ka masyadong madaling tumatanda. Mm. Okay na to, sabi ko, kaya at least kilala ko sila. Wag ganun. Oo. Kaya pumayag na ako na babalik. Mabait naman yung apo mo eh. Yun lang din ang pinaka-importante doon, mabait sila. Opo. Oo. Big bonus mo na po yung mabait Correct. yung amo. Kahit mabigat yung trabaho, basta ha, mabait lang ho yung mga amo mo, okay na ho yan. Oh, pero sa tingin ko, sabi niyo po eh, kung gising ng amo mo, gising mo na rin, di ba? Hindi ganun kabigat. Hindi, basta maluwag sila dito, DJ. Hindi sila masyado, Kasi malalaki na rin yung mga bata eh. Oo. May mga trabaho na. At Kaya saka yung pala. amo ko, wala din na. Yung amo ko na laki, nag-retire na rin siya. Yun na lang ang binabantayan ko dito, yung pag nagising siya, di matik ka na rin, kumbaga busy ka. Okay. Oo. So, ngayon, nagbabakasakali ka, baka may meron pong, ano po ma'am, no? May Ang makausap. try lang, din sabi ko kasi nai-enjoy ako yung minsan, kumbaga, siyempre wala akong kausap dito na ako sa, sa live mo nanonood, inaabangan ko pag nagano. Sabi ko, try ko nga dito, baka sakali meron magkamali. Sige. Manager, meron na? Oo. Oh, ma'am, baba niyo po muna itawag, tatawagan po kita ulit, kasama mo na po yung makakausap mo. Sige. Hindi po. One bed, sweetheart. One bed, sweetheart. Lami tayo. Bigyan na ho natin ng makakausap yung kayang to pa rin. Kulayan yung mga naudlot nilang plano ng kanyang dating ano. Aha. So dati po ma'am, wala pa si boy manager? Yung po bang boyfriend nyo dyan ma'am, andyan na po siya ngayon. Opo, andito na po. Ang nangyari, nagsasama kayo dyan. Dati, hindi. Nag-convert po ba kayo? Hindi po, lang. Hindi po. Mm, Pumupunta siya dito kasi nga, accept na po siya ng amo ko na, ang bait ng amo mo. accept na ng amo ko, mag-asawa ako. Ganon kaya, pumayag siya na pumunta. Okay. Kita ako sa kanya. Sige. Pisto yung cellphone, sir. Wag na ho kayo maglalakad. Pag 20 sali mo na to, tapos mamaya, hindi ka na... Pisto mo muna. Madilim. Harap po kayo dun sa ilaw. Sa ano? Yan. Okay. Wag mo na igalaw ang kamay, ha? Yan, Bigay. Tudo. Kita mo ng kagapuhan, sir. Itudo ang diskarte. Pasok. Sagad mo na. Hello po, sir. Good afternoon ata dyan. Good morning pa sa amin. Ayusin mo po yung mouthpiece mo, sir, kasi hindi po kita masyadong maintindihan. May trabaho po sa bigla po. Ilapit yung mic, sir. May trabaho po kayo, sir. Huwag sa ilong, sa bibig. Po ata kayo. Yes po. Bigla po eh. Hindi ka ata excited na makausap ako. Yun naman po. Excited naman po. Oh. Ito Ilang po taon na kami po sa kayo, farm. sir? Lawak ng farm yan, ma'am. Maging farm ba yan natin? Maging farm ba yan natin, sir? So, Mag-tracer sana po kami. Mag-tracer ng palay, okay sir. na yan, sir. Makapaghintay naman yan. Oo. Uh, Hindi pa uso yung... simula pa. Sir, hindi pa uso yung harvester sa inyo? Musa naman po. Pero yung iba ay hindi. Tracer, oo. At least nakakatulong pa rin sa mga tao, no? Kanino po ba yung farm, sir, sa'yo? Ay, hindi po. I-invite lang po ako mag-tracer kasi wala po akong trabaho sa Merkes po ang trabaho namin. Ano po ba talaga ang trabaho mo, sir? Artista. Construction lang po ngayon. Construction. Construction. Huwag mo ilalang Opo. yung construction, sir.
Di pa kasi tapos yung ginagawa namin kasi si ulan kaya hindi kami masyado matrabaho kaya laging binaba. Ano po probinsya natin, sir? Cotabato, Mindanao. Ah, Bisaya, pwede, di ba? Kaya po, Bisaya din ako, sir. Mindanao din ako. Mindanao din ako. Zamboanga del Sur. Bandang Puso mo. ilang taon na po kayo? Matulala si sir. Ilang taon Sige na po, po kayo? magtanong po kayo, sir. Ako, 46, noong March. Ilang po yun? Anong status po natin, sir? Hiwalay po. Hiwalay. Ilan po anak natin? New pala. Kayo po. Oh. Sagutin mo muna tanong ko. Hiwalay po. Anak pala ng ex niyo. Ang tinatanong ko ilan po ang anak niyo. Ang tinatanong ko ilan po ang anak niyo. Dalawa. Dalawa din po yung akin, sir, puro babae. Pero malalaki na sila, nasa 17 at saka 20. So, ilang taon na po sila? 17 po yung bunso, 20 po yung panganay. Kasi Saan po yung ilang taon asawa ka na? Pa? Ilang taon ka na? Magta-30 this May. Ha? Magta-30 po this May. 38, 46. Opo. Pwede Ngayon, pa rin, di ba? Ngayon May. Advance pala, happy birthday. Uh, Ano pa yung tinatanong mo sa akin kayo na, sir? Asawa ko? Apo. Hindi mo ata narinig yung interview ni Daisy sa akin kanina. Wala po akong asawa, sir. Single man po ako inside 17 years. Kaya po, sir, ano pong dahilan na naghiwalay kayo ng asawa mo ba yun o kalibin? Live-in lang po. Live-in lang. Mas maganda maghiwalay yung live-in, sir, na walang habol. Ganda yun. Kaya para walang pan. Tolpo-tolpo. Ilang taon na po kayong naghiwalay, sir? Nung pan, last 2023 ba ito? 23? Bago pa lang. Pwede pa ibalik. Medyo malabo na. Wala na akong communication. Ay, ako ba, sir? Hindi ba ako malabo sa iyo? Pero nasa ibang bansa pa rin siya. Hindi yung tanong ko, sir, sasagutin. Pa? Kung baga ako, hindi ba ako malabo sa iyo? Wala po. Ha? Oh? Na-speechless, sir. Pwede magtanong, ma'am? Sige po, magtanong po kayo. Ano pong hanap yung sa isang lalaki? Katulad mo. Sabi ko po, ano po hanap yung sa isang lalaki? Smiling. Sabi ko po yung katulad mo, sir. May responsibilidad sa buhay. Son. Ikaw, sir, anong hanap mo sa isang babae? Yung mabait rin, hindi yung may Ako yun, sir. suplada, ganun. Sa tingin mo, sir, papasa ako sa iyo. Bakit hindi? Basta mabait lang. Uy, hinilig din siya, sir, oh. Sir, ayos sa yung camera, sir. Makikita yung dito lang kausap ko sa iyo, eh. Bakit hindi? Basta mabait lang ang tao. Mabait rin ako. Pag hindi. Ganun mo lang. Bait naman ako, sir. Kaya na. Pagtulog, lalo tulog yung amo ko, bait ko. Natutulog din ako. Yun lang. Pagtulog. Opo. Tanong ka, sir. Huwag kang mahiya.
Wala din naman akong hiya. Ilang taon na po kayo sa ibang bansa, ma'am? Tagal na, sir. Kalahati ng buhay ko, nandito na ako. Wala po planong mag-uwi. Umuwi naman din, sir. Hindi lang kita nakita. Baka ngayong pagtapos ng kontrata ko, baka sakali, ikaw magsundo sa akin, papayag ka ba? Kung makaawa na ako, sir. Buong buhay ko inauwi ng abroad, wala nang susundo eh. Baka naman. Baka may susundo sa inyo, ma'am. Ba, hindi kita alukin kung may magsusundo sa akin. Wala na, ako susundo. Ang cute-cute talaga ni sir pag tumatawa, oh. Anong gamit mo dyan, sir, dita? Opo, tita. Baka naman mamaya, after ng off-cam, nawala na yung dita mo. Ma'am, pwede maingi na lang Facebook ay yung account number mo kasi turno ko na po magpamba. Yung tawag yan, tracer. Account number ko ba, sir, o yung puso ko ang hihingiin mo? Sir, Yung account kahit ano, number ko ba o yung puso ko hingin mo? kahit ano, yung Facebook pa. Bang madali si sir, natatakot ata sa pagmumukha Kasi ko. turno ko po mag-tracer yun eh. TG, ayaw niya akong kausap, TG, ayaw ata sa akin. Di joke lang, sir. Sige po, sir. Connecting naman tayo eh, wala nang pong problema. Kasi busy Pwede ba yan, po ako TG? ngayon. Ako nga, sir, May extra lang busy kasi ako ngayon kay gitawag ko kasi. Pero binigyan ko pa talaga ng oras kasi tagal kong hinintay ito. Natawagan. Ngayon naman, natawagan ako, nagmamadali ka. Kaya nga po, na-timing ko eh. Lagi mo akong binibitin, sir. Baka mamaya, pag naging tayo, binibitin mo rin ako. Bibitinin mo rin ako. Basta hingin ko na lang yung pan mo, yung Facebook mo, tapos yung messenger account mo. Sige po, sir. Nandiyan na po tayo. Nakakonect na po tayo bawat isa sa dito sa imo. Kaya para message mo mamaya, na lang ay, ako. turno ko na po sa Facebook ba? Yung tawag yan. Dali lang po, pakita ko. Sabihin mo sa kanila, sir, kausap ko ba ang future mo? Baka naman, maawa sila sa iyo. Dali lang po, pakita ko para man. Papayag yan. Bilan mo lang ng red horse, sir. Papayag na yan. Naging honest talaga siya. Tumakbo kasi sir kalayo-layo. Ayan, sir. Bigyan mo lang ng isang case yan. Papayag na yan. Yan po, turno ko na po kasi ba? Kaya pala tumatakbo si sir kanina. Maandar pala yung freezer niya. Ilan po ba yung ano dyan? Ilan po kayong helper dyan, sir? Oh, dami mong lawak ng palayan mo. Mga 10 hektarya yan. Oh, yun ang hanap ko, DJ. Ayun ang hanap mo, Hindi na ma'am. ako magugutom siya. Oo. Opo. Sanay ako dyan. Hindi na ako magugutom. Hmm. Siya na po. Makan. Hingin ko na po. Sige na, sir. Sige po, sir. Send mo na lang sa akin. Pang-benting sali niya na po yan dito, ma'am. Kaya wag mo nang biguin. Masipag yan. Skilled yan. Maraming talent yan. Oh, nakakamiss yung tracer, oh. Kita mo. Videoan mo nga yung tracer, sir. Opo. Yung tracer, videoan mo nga. Hingin ko na nga po, ma'am. O, sige na po. Lugi na yung mga kasama mo. Sige po, sir. Lugi na yung mga kasama. Ngayon, bago ako mag-pan, Connected na po kayo. Maraming Sige po, salamat. sir. okay po. Thank you. Sabihin na, nagligoy ka na naman, ha?